Linggo ng madaling araw ay ito'y nasa super typhoon strength na, mga kapatid. Ang pinakamainam ho, bili ho agad kayo ngayon ng Ziploc. Ilagay nyo po sa Ziploc yung mga gadgets nyo po, yung cellphone, talian nyo po mga kabalitaan. Iniimbestigahan nila ngayon Davao kahit yung pagbaha ay naandun ho sa Cebu City. Giigo ang Cebu ang Tacloban ug kalamidad. Nahimo pa niyang magpa-imbestiga diri sa Davao City sa mga project sa mga Duterte. Mga niyagi mga presidente, wala may naingnan ni. Karon lang yun nga panahon kaning gobyerno karon. At hindi niyo unahin na tulungan yung mga kababayan doon? Ba't hindi ninyo unahin na imbestigahan ang mga flood control projects na meron doon? At bakit nandito kayo ngayon sa Davao City? Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado. At 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. Kulang na kulang po yun. Ano ka pa bungit? Sino bang nagturo sa'yo ng arithmetic? Na ganun yung computation mo para magpatayo ng bahay 10,000? Iwas pusoyo ito na makapagsalita agenso sa flood control dyan sa Cebu City. Para hindi niya masaktan itong kanyang close friend, si Gwendolyn Garcia, mga kabalitaan. Dadagan Balita News Update. Dadagan Balita. Right, welcome back mga kabitan. Magandang buhay ho sa ating lahat. Pasensya na po sa ating outfit ho ngayon dahil pulang-pula ho tayo. Parang makabungit na rin ho tayo mga kabalitaan. Ramdam pa rin ho yung lamig ni Bagyong Tino dahil nga po meron ding paparating na si Bagyong Uwan, mga kabalitaan. Kalo kasi Uwan pala. Yung sa Bisaya ho yan, Uwan. Sa Cebu ho, Uwan, pero sa bandang Region 6 po yan ay Ulan. At sa Tagalog, Ulan. Cebu parang nawala ng L1, mga kabalitaan. Anyway, welcome back mga kabaitan dito ho sa ating munting bahay at sa mundo ho ng social media. Kung nagustuhan nyo po itong klaseng presentation ho natin mga kabaitan, huwag nyo pong kalimutan ha. Paliguan ho ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion at suggestion. Then i-share nyo po mga kabaitan. And of course, kung hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe nyo na po at isabay nyo rin po pindot ng notification bell. Ngayon po, may papakita tayo kasi may napapansin ho tayo dito mga kabaitan. Kung alam nyo po, ang administrasyong ito ay talagang galit na galit. Very allergic ho pag sinasabing flood control mga kabalitaan. Alam rin natin, maliban pa ho sa Negros Oriental, yung Canlaon ay binabaha ho. Parang mistulang naging ilog ho. Or sapa yung kanilang national highway doon. Kasi nga, nung lumaragasa ho ang malakas na baha, na tubig baha, ay may kasama ho itong malalaking bato mula ho sa paanan ho ng bulkan mga kabalitaan. So ngayon, tuloy-tuloy yung kanilang clearing operation. And then, dyan ho sa Negros Occidental. Kasi yung Canlaon is part of Oriental going to Dumaguete. The Negros Occidental, iba naman ho yan mga kabitan. Pero isang island, kaya tinatawag ho yung Negros Island Region. Sa Bacolod, may mga napiktuhan. And then mas pinakamatindihong napiktuhan mga kabalitaan dyan sa bandang Region 7. Yan po ang Cebu City, Liloan, Mandawi, Cebu at kung saan-saan pa pong mga lugar na party ho ng province of Cebu. At napag-alaman ni Governor Baricuatro na meron palang 26 billion na budget para ho ito sa flood control projects. Na misulang hindi ho nagamit yung pondo sa tama. Then nadiscover niya po ito at marami hong mga flood control na nawasak ho nitong nagdaan lamang ng Bagyong Tino. At alam natin itong si Bonget galit na galit. May napapansin lang ho tayo dito sa kanyang press conference mga kabalitaan. Mamaya papakita ho natin sa inyo. At dito muna tayo sa ibang usapin mga kabalitaan. Ito update muna tayo saglit itong si Cheryl Cosim. Meron siyang update kanina lang yata to ay papakita ho natin sa inyo mga kabitan para alam nyo po kung ano po yung itsura ho ni Bagyong Uwan mga kabalitaan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Today is November 7 at narito ang update ukol sa Bagyong Uwan. Nakausap natin ang Pag-asa. Ito ay nasa severe tropical storm strength na. May layo itong 1,350 kilometers.
east ng Eastern Visayas. Inaasahan na tonight, ngayong gabi ng Biyernes o bukas ng Sabado ng madaling araw ay papasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa loob ng 24 na oras ay magiging typhoon category na itong si Uwan. At inaasahan bukas ng gabi, Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw ay ito'y nasa super typhoon strength na mga kapatid. At inaasahan po ang landfall pa rin ng bagyong Uwan ay nasa may eastern section daw po, posible eastern section ng Calabarzon, eastern section ng Central Luzon, or eastern section ng Northern Luzon. Bukas ay posible nang magtaas ng storm warning signals at inaasahan habang papalapit itong bagyong Uwan ay umabot pa sa signal number 5 ang kanilang itataas. Antindi. Kung makikita niyo po sa windy.com, napakalaki, napakalawak nitong bagyong Uwan. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, ito ay may radius na 700 kilometers o diameter na umaabot na sa 1,400 kilometers. So kung makikita po natin, ay ito ay pagdating ng Linggo, nasasakop na ng bagyo ang buong Pilipinas. Kaya maging maingat pa rin po mga kapatid, lalo na pagdating po dyan ng Sunday morning. Ang sinasabi ng Pag-asa, by Sunday morning or Sunday evening, ang Bicol region at eastern sections po ng Luzon ay makakaramdam na ng hagupit ng bagyo. But again, ang peak po ng bagyo ay Linggo ng gabi at buong araw ng Lunes. Kaya maging maaga po tayo, makinig po tayo sa mga authorities, mga kapatid. Patuloy kayong tumutok sa News 5, sa 1PH at sa 1 News. Okay, so medyo hindi ho natin nakikita dyan na yung laki ho ng bagyo. Meron ho siya ditong isa mga kabalitaan ito. Makikita nyo po ay napakalapit na, possible na mag-landfall po ito ng Sunday evening or Monday ng madaling araw. Ito ang lawak ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, kung kahapon ay nasa around 500 kilometers lang yung radius nito or 450, ngayon po ay umaabot na raw sa 700 o 1,400 ang diameter. So napakalawak ng bagyong ito na kung makikita po natin, ang ating mapa ay talagang masasakop o matatabunan ng bagyong Uwan. Mula Luzon lalo na po, dito sa Visayas and parts of Mindanao ay maaapektuhan ng bagyong Uwan. So yun po, no, napakita no natin una at pangalawa mga kabaitan. Tingnan niyo po yung monitoring nila dito mga kabaitan, yung sa screen. 'Di ba? Napakalakas nun. At saka sigurado magla-landfall yan mga kabaitan. Matapos binayo ho ng ang Visayas at Mindanao, ngayon babayuin naman ho ang Luzon nitong kapasok lang na bagyo, itong si Bagyong Uwan mga kabaitan. Yung mga Tagalog natin mga kapatid, sana mag-iingat to kayo dyan ha. At flashlight, maghalaga, may flashlight to kayo. Yung power bank nyo po, kung maaari po, i-full charge nyo na yan para kung sakali mang matatamaan kayo, hindi ho kayo mahihirapan. No? Yung tawag nun, yung battery ng truck, kung meron ho kayo, i-recharge na ho yan kasi nakakatulong din po yan mga kabalitaan. At bili ho kayo ng flashlight pang emergency na yung ilalagay ho dito sa noo, yung may garter, para sakaling hong magkakaroon ho ng malaking pagbaha sa inyo. So isuot nyo lang na gano'n, hindi mahuhulog yan sa tubig at reserve nyo na lang po yung mga kabaitan, yung mga ibang mga battery power supply ho natin. At ang pinakamainam ho, bili ho agad kayo ngayon ng Ziploc. Ilagay nyo po sa Ziploc yung mga gadgets nyo po, yung cellphone, talian nyo po mga kabalitaan, tapos isabit nyo sa leeg. Hindi naman siguro hindi naman siguro papasukan ng tubig ho yan mga kabaitan. Yun pong pinakamainam na magandang paghahanda ho sa mga gadgets natin, lalo na pag ilaw na ho yung pag-uusapan. Kailangan yung mga batteries ho natin, power supply, yung mga cellphones ho natin, at lahat-lahat na magbibigay ho ng liwanag sa ating paligid at sa loob ng bahay. Kailangan ihanda nyo po yan mga kabaitan. Ulitin ko po
bumili ho kayo ng ziplock na malaki at merong maliit para doon yun na ilagay yung mga gadgets nyo, yung may mga kuryente, di ba? Yung mga battery at kung ano-ano pa, para hindi ho kakalat kung saan pupunta at di mo alam kung saan kukunin. At least alam mo na nakalagay sa ziplock yung inyong mga battery. Yun lang yung magandang gawin ho natin, kasi mahirap po pag hindi ho natin to magkukumpiyansa lang ho tayo sa bagyong ito, dahil naranasan ho natin sa lugar ho namin, no, sa Visayas, mga kabaitaan. Napakatindi ho talagang nakakagalit ho mga kabaitaan. Alam niyo po talaga ang rason dito. O nga, baha, sabi ni Bongi dito. Yung problema dahil sa volume ho ng tubig. Totoo naman ho yun. Pero ang tanong ho dyan, kung meron na ho talagang sapat tayong flood control, kasi karamihan sa mga reklamo ho, yung flood control ay agad nawawasak, nasisira agad nung bumayo na ho yung bagyo at grabe yung bulusok ng yung agos ng yung tubig baha. Wasak na wasak. So meaning may problema pa rin ho tayo diyan sa flood control. Pero sabi ko kanina, yung 26 billion mga kabaitaan na nadiskubre ni Governor Pamela Baricuato diyan sa probinsya ng Cebu. Ewan ko lang kung mapapanood nyo tong video na to, ay parang wala yatang hindi yata naapektuhan yung sa tingin ni Bungit, hindi naapektuhan yung flood control dyan sa Cebu mga kabalitaan. Ito si Magalong. Okay, so tanggalan lang natin to ng audio kasi baka ma-copyright tayo, ma-strike tayo dito. Tingnan nyo po, iniimbestigahan nila ngayon Davao kahit yung pagbaha ay naandun sa Cebu City. Parang mga tangaring mga hinampak mga kabalitaan. Itong si Magalong nakakawala na rin ng gana tong ulupong na ito eh. Alam niyo naman, binabaha yung Cebu. So, ba't yan pupunta ho sila sa Davao para mag-imbestiga? Saan ba nilagay yung mga kakitiran ng kanilang mga utak mga kabalitaan? Nakakagalit to eh. Iwanan na natin yan. Baka makapagsalita pa tayo hindi maganda dito kay Magalong na iniidolo pa naman natin to. Parang nabawasan na yung tiwala natin dito sa kanya. Ito guys, pakinggan nyo isang vlogger. Galit na galit ho ito. Taga Davao to mga kabalitaan. Pagbigyan ho natin to para marinig nyo kanyang sentimiento dito mga kabalitaan. Naawa ragod ng mga administrasyon karon ni Bongbong Marcos kung unsa siya kabangag nga pagkatao. Giigo ang Cebu ug ang Tacloban og kalamidad. Nahimo pa niyang magpa-imbestiga diri sa Davao City sa mga project sa mga Duterte. Yun. Kung tarong ka, na kay saktong panghuna-una, dapat unahon ninyong tabang ang naigo dito sa bagyo. Dili kay mag-imbestiga mo pila na purag inyong budget ni ato ra mo Davao City para mag-imbestiga lang para naamoy ma-report kunuhay. Ayo. Ipiton yun ninyong Duterte, no? Ang sabi niya kasi dito mga kabitan, mga tangatong mga nasa administrasyon ho ngayon. At itong si Bungit mga kabitan, talagang sobrang kabangagan ho. Dahil sabi niya dito, dapat sana pumunta ng Cebu ang team ni Bungit para mag-imbestiga. Doon nahanapin yung mga sinasabing flood control projects na substandard. Ngayon ba't sila pumunta dyan sa Davao? Yun ang kinagagalit nila mga kabitan, na instead na yung kanilang imbestigahan ay yung sa Cebu, dahil nga nakikita naman natin na may problema talaga, talagang siguradong pinapasukan ho ng politika or pamumulitika na ho ito mga kabalitaan. Silingan na nga matyan ang mga gamit namo, wala na masalbar. Kaya unsa niyo pagsalbaran ng 14 feet ang tubig? Unsa ka superman ka para masalbar nimo imong balay? Dili gyud may tabo, imposible. 100% nangaguba diri balay, mga sakyanan, mga motor. Naara na sa balay pero nangaguba gyud. Dili na tasala sa tao, sala na sa mga politiko. Kaya mga project dili mangutiwason. Mga niagi mga presidente, wala may naingnan ni. Karon lang yun nga panahon kaning gobyerno karon. Mga project sa uban nga barangay o siyudad diri naman inahog. Kay kung diri ang tubig diri ra gikan, wala may tubig. Ang tubig mga nakwa diri gikan sa lain nga lugar. Sa gobyerno karon pag ayaw mo sa inyong mga gitrabaho. Ang sinasabi niya dito mga kabalitaan, sa panahon daw ng ibang administrasyon wala daw ganitong malaking problema ho sa flood control. At sinasabi niya na ba't daw yung lugar na dyan ay nilalagyan ho nila ng flood control at substandard pa mga kabalitaan, na wala naman silang pagbabaha dyan. Nandun daw sa city yung pagbaha. Yung mga problema pagbaha nandun daw, hindi daw dyan sa lugar nila. Ba't diyan nila nilalagyan ng flood control? Para ano? Para sabihing may proyekto pero substandard naman daw.
Yung ikinagagalit ho ng tao dito, hindi ho sala ng mga tao, kundi salao or kumbaga kasalanan daw ng mga politiko, hindi ho sa kanila mga kabaitan. Tingnan niyo po, naglabas na ho ng sentimiento. Meron din pong isa dito, ito po yung pinapakita natin mga netizens to ito, na nakikita ho nila na sobrang kabangagan ho talaga ang administrasyong ito mga kabaitan. Itong isa, credit sa mga nag-upload sa video itong pinapakita ho natin mga kabalitan. Ito po yung kanyang sentimento. Panoorin at pakinggan ho natin dito mga kabalitan. Mga kababayan, siguro ay nakarating na sa inyo ang balita na kung saan ngayong araw nga na ito ay dumating sa Davao City ang grupo ng ICI kasama si Mayor Magalong upang magsagawa ng inspeksyon di umano sa mga proyekto dito sa Davao City. Kung di ka ba naman tanga at hindi ka ba naman bobo, ang dami na ngang napinsalang mga ari-arian at ang dami ng mga buhay na nawala dyan sa Cebu sa kakatapos lamang na bagyong Tino kahapon. Ba't hindi niyo unahin na tulungan yung mga kababayan doon? Ba't hindi niyo unahin na imbestigahan ang mga flood control projects na meron doon? At bakit nandito kayo ngayon sa Davao City? Iisa lang ang nakikita nating hangarin ng mga ito, at yun ay siraan ng siraan ang mga Duterte. Totoo naman ho yan mga kabaitan. Sandali na po mga kabaitan, bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Kumbaga dinadivert nila yung usapin na meron pa naman sanang dalawang tao na dapat ho imbestigahan at dapat may pakulong na ito, itong si Saldico at si Romualdez mga kabalitaan. Yung ilong ko parang nangangati mga kabalitaan, no? Pasensya na ha. Kasi sobrang lamig eh. Parang sinisipo na rin tayo dito mga kabalitaan. So yun po. Ba't inuuna ho nila yan? Para makalimutan yung pagnanakaw ho nila. Kaya ipinapahid na ngayon, sinisisi na ngayon nila sa mga substandard na flood control at ghost flood control na di umano. Lalo na ang Davao City ay sinabihan din daw nila na meron daw maraming substandard na flood control o ghost flood control projects mga kabaitan. Diba? Mga napakatanga ho itong mga aliporis ni Bongit. Napakawala kwenta ho ito. Para lang talaga matakpan itong si Bongit at hindi ho makulong dahil sigurado. Anyway, ito lang yung pakabangan ho natin mga kabalitaan. Hindi ho natutulog ang Panginoon. May kanta nga itong si si Gary Valenciano. Natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos mga kabalitaan. Ito, inunti-unti na ho sila, sinisingil na ho sila ng panahon. Ayon po sa mga netizens, yung narinig natin, napanood natin kanina, na walang problema ho ang mga nakaraang administrasyon sa kanilang lugar sa mga flood control projects. Ngayon lang nangyari ito sa panahon ni Bongit dahil 90% ho sa mga liporis ni Bongit dyan sa kamera ay sigurado ho nakikinabang sa pera ni Juan mga kabalitaan. At itong si Bongit, malamang ho, hindi natin alam, pero parang napakaluwag niya naman na hindi niya pinipiga ho itong mga kawatang ito na nakakasira ho sa kanyang administrasyon. Sa bagay, kahit masira pa yung kanyang administrasyon mga kabaitaan, di bale kasi lumulobo naman ho yung bulsa ho nito. Now, dito sabi ni Map Pambari 4, meron daw siyang na-discovering 25 billion na budget sa flood control projects diyan mga kabitan sa Cebu. Ito po yung balita ho ng ANC. Pakinggan natin. Cebu dealing with the worst flash floods in its history. That's how Governor Pambari 4 described the onslaught of Typhoon Tino in the province, saying it's even worse than Typhoon Odette in 2021. Cebu remains the hardest hit area with a death toll nearing 50. The province's information office says most of the fatalities either drowned were hit by debris. According to Pag-asa, Typhoon Tino dumped nearly a month's worth of rainfall in just one day in Cebu and southern Leyte. Para mas sabihin nyo, baka gawa-gawa mo lang yung boss Dan. Anong gawa-gawa ko? Binalita, alam na huyan nila sa Malacanang na mayroong 26 billion flood control projects. At itong si Pambari 4 nagposto dito sa social media. Ito po, panoorin natin. Ayon pa dito mga kabalitan, mula ho ito sa Politico. So kinuha ho natin dito sa kanilang post mga kabitan. Ayon pa dito, Cebu Governor Pamela Bari 4 is demanding full justice and accountability from officials and contractors involved in more than 26 billion pesos worth of flood control projects that failed to protect Cebu from Typhoon Tino, causing what she called the province's deadliest flooding in years mga kabalitaan. 26 billion, naku po.
Napakatindi mga kabalitaan. Tingnan nyo po yung napakanipiso itong riprap po nila mga kabalitaan. Kaya ho nawawasak ito dahil tingnan nyo po yung tindig ng riprap na nila. Yung flood control projects so nila mga kabalitaan. Napakanipis. Ito, sumakay ho dito si Boyeng ng kanyang laruang chopper mga kabalitaan. Pasilip-silip pa siya eh. Pero iba pa rin si Duterte pag gumawa ho ng aksyon. Hindi lang ho salita, hindi lang ho nag-update. May tulong ho talagang ginagawa, pinapaabot agad sa mga nabiktima ho ng bagyo. Proven and tested na ho yan mga kabaitaan. So ito, ipapakita lang ho natin yung damages, yung iniwang pinsala ho ni Tino dyan sa Cebu. Tingnan nyo po, ito, dalawa ho ang natin dito eh. Dalawa ho ang masasabi ho natin dito sa flood control projects mga kabalitaan. Una, nagiging masaya ho dito yung mga kontraktor na ito. Ito, pabor ho ito sa mga kontraktor na kung saan po meron ho silang unfinished na repropping nila dyan sa kanilang flood control. Nung dumating na ho yung malaking pagbaha, siyempre mawawasak yun. So pwede ho nilang sabihin yun mga kabitaan, nawasak na yun eh. So hindi nakikita na meron pa pala silang hindi natapos na pagpapasimento ho nitong flood control. So pabor ho yan sa mga kontraktor at mga tunglisista. At ang hindi ho pabor dito, dahil po substandard yung kanilang ginawa, kaya nawawasak agad mga kabaitan. Kahit sabihin mo pa na napakalakas ng agos ng tubig baha. Kung solid ho yan mga kaben, semento, may bakal, may graba, at kung ano-ano pa yung standard ho talagang sinusunod. Kahit gaano pa po yan kalakas, hindi ho yan matitibag, hindi ho yan talaga masisira ho. Siguro may mga mababakbak lang, pero pag mawasak ho talaga, naturalmente, wala na ho nga hawak sa ilalim yan kasi nga halo na ho yan eh. Walang pinapatungang semento, walang graba, walang bakal. Siyempre ang sa harapan lang makikita mo na wow, sementado, solid na solid. Yun pala, halo pala sa ilalim, parang kuweba mga kabalitan. Yun ang nangyayari. So ito yung mga sa nakikita natin sa aerial inspection ni Bonget pagkatapos ng typhoon mga kabalitan. Pero nakakapagtataka ho itong si Bonget kung kailan yun natapos yung tawag nito, yung pagbayo ho ni Bagyong Tino, saka pa ho siya naging pagpulong ho sa kanyang mga kasamahan doon sa NDRRMC, sa National Disaster Risk Reduction Management Office, NDRRMC mga kabalitaan. Hindi po ba bangag itong presidente ho natin na kung kailan tapos na saka pa makipag-meeting mga kabalitaan? Baliktad na eh. Ngayon dito po, bakit ko po ba ipapakita sa inyo? Dahil alam ko po at alam nyo rin na itong si Bongit mga kabalitaan, galit na galito sa mga buhaya. Kuno. At pag makakarinig ho siya ng ghost flood control projects or substandard na flood control projects, ay talagang pumapagting ho yung tenga ho nito. At parang nanginginig yung labi. Gumagano no? Ewan ko lang kung nanginginig ba sa galit o nanginginig dahil parang kulang pa. Kulang pa sa pahinga mga kabalitaan. Hindi nga dito nabanggit yung 26 billion pesos. Ang sinisisi niya dito, hindi yung flood control, hindi yung pagkawala ng 26 billion pesos. Ang sinisisi niya dito, dahil sa lakas ng tubig, kaya ho bumabaha at binabaha ho yung mga lugar na sinasabi ho natin sa nakikita nyo po sa video mga kabalitaan. Ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino, and nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado bangag talaga tong taong to eh. Ang talagang nagpa-damage daw ay yung baha. Yung baha naman talaga yung pinag-uusapan ho natin dito. Ano bang ibig mong sabihin? Kitang-kita naman sa aerial mo, area inspection mo na talagang wasak na wasak dahil sa tubig baha. O ba't mo pa sinasabi na ang nakakasira ho dito ay yung baha? Naturalmente baha kasi binagyo ho tayo dyan sa Cebu. Napakaangat mo naman. Sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na... Kung sasabihin mo malakas yung hangin tapos mahina yung baha, sasabihin mo naman na nakakasira hindi yung baha kundi malakas na hangin. Ganon pa rin, binagyo pa rin ho tayo, Bonget. Mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak.
Diba? Hindi daw kaya yung what we bigat did, at dami ng tubig na bumagsak daw, mga kabalitaan. So wala ko siyang sinasabi rito na hindi kinaya yung baha, yung tubig baha sa mga DK ho natin dito dahil nakikita natin na karamihang gawa ay substandard. So kailan po ba nagkakaroon ng pagbaha, flood control dyan? Sa panahon po ni Garcia, diba? Ni Gwendolyn Garcia, nakaalyado niya po, mga kabalitaan. Ito po yung sinasabi ho natin diba? Basta kaalyado, protektado. Pero ikaw kalaban, talagang ikaw matikangkang. At sa amin, ganun ho yun, mga kabalitaan. Matitikangkang ka talaga pag kalaban mo si Bungit. Pero pag hindi ho, pag kaalyado, protektado ho. Ngayon, wala ho siyang sinisi nitong flood control dahil nga po sa sobrang lakas daw ng tubig. Siyempre, kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. Natatawa ko rito Ano bang may bibili mo sa 5,000 o di kaya sa 10,000 para makapagpatayo ho ng bahay, Bungit? Ano ka ba? Napakahirap mo namang ispilingin Kayo, mga kabalitaan, kaya ba, kasya ba ang 10,000 lang para makapagpatayo ho ng kumpletong bahay? Tapos yung nasisira, binibigyan ng yung partial damage, binibigyan ng 5,000. Okay lang po yun kasi may bahay pa. Paano po yung walang-wala na ho talaga? 10,000, kakasyahin po ba yan? Materialis pa lang ngayon, kahoy pa lang ngayon, semento, pako, napakamahal na ho ngayon, mga kabalitaan. Kukulangin ho yung 10,000 pagpapatayo ng buong bahay. Kahit sabihin natin, barong-barong lang po yun, mga kabalitaan. Kahit amakan pa yung gamitin mo, kahit nipa pa yung gamitin mo, kulang na kulang po yun. Ano ka pa, Bungit? Sino bang nagturo sa'yo ng arithmetic? Na ganun yung computation mo para magpatayo ng bahay 10,000? Kulungan lang po yan ng mga baboy. Ano ka pa, Bungit? Napakahirap mo namang ispilingin. Hindi mo lang, sana sinabi niya dito, mga kabalitaan. Anyway, sigurado naman tayo, hindi naman siguro lupain ho nila dyan at mahirapan na silang makabalik dahil natabunan na ho yung lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Natabunan na ho ng mga debris, mga bato, graba at kung ano-ano pa. Tutulong na lang tayo, hahanap tayo at kakausap tayo sa ating local government unit, sa ating gobernador. Baka may makita silang bahay o lupa bakante na malapit lang dyan at mapag-usapan kung maari bang ibenta nila sa nagmamayari, bibilihin ng gobyerno at yung mga biktima ay yun ang makakabenepisyo sa pagpapatayo natin ng bayan. Ay parang sasabihin natin na seryoso tayo sa pagtulong, mga kabalitaan. Pero bibigyan ka lang ng 10,000 piso, mga kabalitaan, tapos yun na ang sasabihin mo para makapagpatayo na ho sila ng kanilang bahay. Napakabangag talaga yung ating Pangulo, mga kabalitaan. Ewan ko lang, sa dami-rami ho nila diyang mga matatalino, ang dadami mga diploma, pero wala man lang ni isa nakapag-advise sa walang diplomang presidente. Bungit, wag ganun. Ito lang sasabihin natin. Temporary lang muna yung tulong nila kasi nabibili. Hindi naman lahat ng mga nasa Visayas ay nadisgrasya o nabiktima. Temporary lang ho yan. At yung iba, hanap tayo ng paraan para makapagpatayo ng bahay sa kanila. At at least meron na silang resenteng pamamahay. Kasi alam naman ho natin dyan, mga kabitaan, itong lugar na to. Sigurado ho, yung mga nabiktima ho dyan, silipin natin dito
Yun sa gilid na yan, makikita nyo, yung sa gilid na yan. Sigurado ho, squatter ho yun. Nag-squat lang ho yan sila dyan. O di kaya, baka gobyerno yung nagmamay-ari. Pwede naman sana sabihin, pag gobyerno nagmamay-ari dyan itong bahay na ito, mga kabit, lupa na ito, sige, gagawa kami ulit ng bahay dyan para pagkakasyahin ho kayong mga naapektuhan dyan sa pagbaha na yan. O, di ba? So, napakaganda ho tignan. Parang magbago na yung isipan mo. Parang gusto mo nang bumaliktad para suportahan ho itong si Bungit dahil sa tulong mga kabalitaan. Pero kahit ano pang klaseng tulong ibibigay ho nila sa mga madlang people, hindi na magbabago yung suporta ho nila mga kabalitaan sa mga Duterte. At responsibilidad ho ng gobyerno natin na bibigyan ho tayo ng tulong at magkaroon ng magandang pamumuhay at disenteng tirahan ho sa mga walang tirahan. Hindi gaya ho dito ngayon, bibigyan ka lang ng 10,000 mga kabalitaan, ay tapos na yung obligasyon nila. So ano pa bang tulong na maihatid ng gobyerno? Ay pinangakuan na nga kayo ng 10,000 para sa makapagpatayo ng bahay. Isipin nyo na lang na wala na ho yung kasunod mga kabalitaan. Pwera lang po sa mga nasa local government unit at sa mga individual, mga pribadong sektor na tutulong na magbigay ho sa kanilang tulong mga kabalitaan. Eh kung ang iyong lingkod mga kabalitaan, kung milyonaryo pa, kahit meron sana tayong mga 10 milyong peso sa bangko, pwede na sana tayong makatulong. Kaso wala rin tayo. Kapuspalad rin tayo mga kabalitaan. Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagkikipag-vlog. Nakikipagsapala ho tayo dito. Pero taos puso tayong sumusuporta na walang natatanggap na sweldo or bayad mula nino man o kahit kanino man para suportahan ho yung ating mga iniidolong politiko na nasa hanay ho ng mga Duterte, lalo na itong si Sara Duterte na tuloy pa rin yung laban. Kasi nga po mga kabalitaan, itong pangyayari ho ngayon, wake up call to sa lahat ng mga Pilipino na hindi pa rin ho mga kabalitaan makapag-isip kung sino talaga yung susuportahan ho nila. Dahil nakikita na ho natin na itong administrasyon na ito, kahit sabihin mo disente, ayon pa ni Claire na mas maganda pa yung disente kaysa sa medyo bastos or bastos, pero tingnan nyo po yung bastos na presidente na sinasabi ho nilang si Tatay Digong, disiplinado yung mga tao, naghihirap yung mga tao, yung mga kawatan na magnakaw sa gobyerno. Pero ngayon, disente nga, hindi naman karespeto, mas matapang pa yung kanya mga lipores kaysa sa presidente ho natin mga kabalitaan. Kaya ngayon, wake up call na ho. Kung gusto nyo talaga ng totoong pagbabago, kung gusto nyo talaga makita yung imahe ng tinatawag nilang bagong Pilipinas, nasa kamay ho yan ng mga Duterte, mga kabalitaan. Kaya yan po ang ating pakiisipan, ha? Kaya yan po ating pakatandaan mga kabalitaan. Na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer ng namin ng Public Works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na. Ayun ang problema dito mga kabalitaan. Hindi nabanggit ni Bungit yung 26 billion pesos na sana ito na may binuksan na ho ni Governor Pambari Quatro mga kabalitaan. Wala ko siyang binanggit dito dahil alam niya po kasi itong flood control na ito ay panahon pa ng kanyang kalyadong si Gwendolyn Garcia mga kabalitaan. Kaya iwas pusoyo ito na makapagsalita against sa flood control dyan sa Cebu City para hindi niya masaktan itong kanyang close friend. Nagpabeso-beso pa sila nung election time mga kabalitaan. So kasi pag sinabi niya, pag binanggit niya dito yung 26 billion pesos, iwas pusoy si Bungit, talagang matatamaan niya ho rito si Gwendolyn Garcia mga kabalitaan. Kasi wala naman tayong ibang sisihin dito kundi si Gwendolyn lang kasi hawak niya lahat ng buong Cebu province mga kabalitaan. At malamang ho yung mga distrito ho niya ay talagang kaalyado niya naman at may alam din to mga kabalitaan sa flood control projects diyan sa probinsya ho ng Cebu mga kabalitaan. Kaya alam mo natin, pag itong administrasyon ang magtatrabaho, wala hoong kasiguraduhan mga kabalitaan. 10,000 para ho makapagpatayo daw ng bagong tirahan ang mga nabiktima mga kabalitaan sa malaking pagbaha dyan sa Cebu City. 10,000 mga kabalitaan na, tandaan nyo po ha. Baka pagtanggap po nila yan, magiging 8,000, 5,000 na lang ho yan mga kabalitaan. Dahil may tax pa ho sa dadaan pa ho yan sa mga galamay ni Bungit mga kabalitaan. Pati ba naman yung 10,000 na lang, ano lang yun sintabo lang yun sa gobyerno ay titirahin pa ng mga kawatang ito. Sana hindi mga kabalitaan ha.
At kung mayroon man, well, magbigay alam ho kayo sa mga DDS vloggers ay talagang bibigwasan ho natin yung mga animal na yan, mga kabalitan. Kaya kung gusto niyo pong ganitong klaseng presentation, sinasabi ko po sa inyo, para po tayo mas laging ganado sa paglalahad ng mga impormasyon, kailangan po natin suporta ninyo sa pamagitan ho ng pag-subscribe at pagpindot ho sa notification bell. And of course, paliguan ng maraming likes, busa ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon ang mga video inyong napapanood mga kabalitan para ho malaman ng karamihan kung ano pa makakaganapan sa ating lipunan. Sa susunod na mga oras sa ating pagbabalik, karagdagang impormasyon, totoo at makatotohanang balitaan. Dito lamang ho yan sa mundo ng social media na nakala po natin sa loob ng 24 oras sa Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory, Wawa, chip, chip. Peace out.